Ito ang tiyak na pagtatagpo sa estratosfero. Ang ginintuang karangyaan ng isang magnat laban sa teknolohiya ng digmaan ng pinakamakapangyarihang bansa. Sa isang panig, ang pribadong luho na dinala sa sukdulan. Sa kabilang banda, isang lumilipad na bunker na dinisenyo upang mamuno sa gitna ng kaguluhan ng nuklear. Ano ang mangyayari kapag ang walang katapusang pera ay humahamon sa walang limitasang mga mapagkukunan ng isang superpower? Ngayon ay hinihimay natin ang dalawang hayop na ito ng himpapawid upang matuklasan kung sino ang nagtataglay ng tunay na trono ng mga langit. I-fasten ang inyong mga seatbelt dahil ang duel na ito ay nagsisimula na ngayon. Isang 757 na tinatawag na ambisyon, ang makina ni Trump. Taong 2011, si Donald Trump, na isa pa ring figure sa telebisyon at negosyo, ay naghahanap hindi lamang ng isang pribadong jet, kundi isang pahayag na mobile. Ang kanyang pinili ay nauwi sa isang Boeing 757 hanggang 200. Isang eroplano na, para sa panahong yon, ay kumakatawan sa rurok ng kahusayan at prestihyo sa kategorya nito. Hindi ito ang pinakamalaki, ngunit ito ang pinaka-elegante at may kakayahan sa uri nito. Ang kabayo ng karera ng mga langit, sikat sa kanyang malakas na ugnayan ng thrust to weight at ang kakayahan nitong mag-operate sa mas maikling runway na nagbibigay daan sa pag-access sa mga eksklusibong paliparan. Hindi bumili si Trump ng bagong eroplano. Kumuha siya ng gamit ng fuselage mula sa wala na ngayong low-cost na kumpanya ng eroplano na Delta Air at kasama nito, isang blankong canvas. Ang sumunod ay isang transformasyon na kumonsumo ng mga taon at milyon-milyon. Ang karaniwang interior ng cabin na may iisang klase na dinisenyo upang magdala ng 200 tao ay ganap na winasak. Sa halip, isang koponan ng mga designer at artisan ang nagtayo ng isang lumilipad na palasyo na sumasalamin ng walang pag-aalinlangan sa istilong Trump. Nag-install ng mga upuang yari sa purong katad bilang kapalit ng mga pang-ekonomiyang upuan, binalutan ng mga ibabaw ng mahahaling kahoy, at sa isang ugnay na magbibigay katuturan sa estetika, nagdagdag ng mga seatbelt at mga kagamitang binalutan ng ginto na 24 na karat. Nagdisenyo ng isang pribadong presidential suite na may malaking kama at kumpletong banyo na may shower. Isang bagay na halos hindi naririnig sa mga eroplano na may ganong laki. Nagsama rin ng isang silid ng kumperensya, isang gourmet na kusina, at isang sistema ng libangan na may mga higanteng flat screen. Ang bawat detalye, mula sa mga buckle hanggang sa mga gripo, ay sumisigaw ng isang salita: eksklusibidad. Ang Boeing 757 na ito ay tumigil sa pagiging isang eroplano. Ito ay naging Trump Force One, ang pinakamataas na pisikal na ekspresyon ng isang tatak na itinayo sa pagpapakitang gilas at personal na ambisyon. Ito ay, at nananatiling, isang may pakpak na extension ng kanyang sariling ego. Ang Phoenix ng mga langit, ang pinagmulan ng Air Force One. Una, linawin natin ang isang mito. Ang Air Force One ay hindi pangalan ng isang partikular na eroplano. Ito ay isang call sign, isang radio code na ginagamit ng anumang sasakyang panghimpapawid ng hukbong himpapawid ng Estados Unidos kapag ang presidente ay lula nito. Gayunpaman, sa imahinasyon ng madla, ang pangalang iyon ay hindi maihihiwalay na nakatali sa dalawang higante na naglilingkod sa tungkulin na iyon. Ang mga Boeing 700 at 47 hanggang 200B na opisyal na itinalaga bilang VC-25A. Ang kasaysayan ng mga higanteng ito ay isinilang mula sa isang madilim na aral at mula sa paranoia ng Cold War. Noong dekada 60, ang eroplano ng Pangulo ay isang binagong Boeing 707. Ang pangangailangan para sa isang mas malaki
na may mas mahabang otonomiya at, higit sa lahat, na may hindi masisirang kakayahan sa kaligtasan at pamumuno ay naging malinaw. Naghanap ang administrasyon ng isang eroplano na maaaring magsilbing isang kanlungan at mobile command center sa kaganapan ng isang nuclear na pag-atake. Isang lugar kung saan ang Pangulo ay maaaring patuloy na mamuno sa isang bansang potensyal na devastated. Ang napili ay ang hari ng mga langit noong panahong iyon. Ang bagong labas na Boeing 747 Jumbo Jet. Ngunit ang mga ito ay hindi simpleng mga 747. Sila ay marahil ang pinakabinago at lihim na mga eroplano sa mundo. Ang kanilang interior ay dinisenyo mula sa simula ng hukbong himpapawid, ang Secret Service at ang White House. Higit pa sa isang transportasyon, ito ay isang soberanong lumilipad na embahada na may diplomatikong imunidad sa himpapawid at isang estratehikong pambansang command center na may kakayahang mag-coordinate na isang digmaan. Ito ay isang simbolo na lumalampas sa sinumang nakaupo rito. Kinakatawan nito ang katatagan, ang kapangyarihan, at ang pagpapatuloy ng gobyerno ng Estados Unidos. Kapag lumilipad ito, hindi lamang isang tao ang naglalakbay. Naglalakbay ang institusyon mismo ng pagkapangulo. Paghahambing isa, ang labanan ng mga sukat. Dito ay kung saan ang mga numero ay hindi nagsisinungaling at nagpinta ng isang larawan ng isang halos katawa-tawang hindi pagkakapantay-pantay. Itabi natin ang dalawang Titan sa isa't isa. Ang Trump Force One, ang Boeing 757 ay isang kahangahangang eroplano. May haba itong 47.24 na metro. Ang kanyang mga pakpak ay umaabot ng 38.05 na metro. At ang kanyang buntot ay tumataas hanggang sa 13.56 na metro. Ito ay kahanga-hanga, elegante, isang malaking sasakyan para sa mga pribadong pamantayan. Ngayon, tingnan natin ang Air Force One. Ang Boeing 747 ay nasa ibang kategorya, ang sa mga higante. Ang fuselage nito ay may haba na 70.68 na metro. Ang lawak ng kanyang mga pakpak ay 50.64 na metro. Halos 20 metro na mas mahaba kaysa sa eroplano ni Trump. At ang kanyang taas, mula sa lupa hanggang sa dulo ng vertical stabilizer, ay 11.35 na metro. Upang ma-visualize mo ito, ang Air Force One ay higit sa 20 metro na mas mahaba at ang buntot nito ay halos 6 na metro na mas mataas. Maaari mong ilagay ang eroplano ni Trump sa harap ng Air Force One at may puwang pa rin na matitira. Sa laking hilaw, hindi ito isang labanan. Ito ay isang technological na David laban sa isang Goliath na bakal. Ang lakas ay nagkukwento rin ng katulad na istorya. Ang eroplano ni Trump ay pinapatakbo ng dalawang kahangahangang makina na Rolls-Royce RB-211. Magkasama silang bumubuo ng isang matinding thrust, sapat upang ang 757 ay maging isang maliksi at mabilis na eroplano. Ngunit ang Air Force One ay pinapatakbo ng 4 na makina na Pratt & Whitney JT-SHAM-D. Bawat isa sa kanila ay mas malakas kaysa sa alinman sa mga Rolls-Royce. Ang kabuuang thrust ay lubang mas mataas. Dinisenyo, hindi lamang para sa bilis, kundi para lumipad na may napakalaking maximum na timbang, puno ng gasolina, mga sistema ng depensa at tauhan, kahit mula sa mga nasirang runway. Sa purong pagganap, ang 757 ay mabilis,
na may tuli na cruises na mga 780 kilometro bawat oras at isang kagalang-galang na saklaw na mga 6,400 kilometro sapat upang tumawid sa Atlantiko. Ang Air Force One gayunpaman ay umaabot sa mga 1,010 kilometro bawat oras at may base na saklaw na 12,500 kilometro. Ngunit dito dumating ang kadahilanan na nagbibigay kahulugan sa lahat. Ang re-refueling sa himpapawid. Ang Air Force One ay nilagyan ng isang probe para sa muling pagkakarga ng gasolina sa gitna ng paglipad. Nangangahulugan ito na, sa ilalim ng proteksyon ng mga tanker ng hukbong himpapawid, maaari itong lumipad ng walang hanggan hanggang sa ang pagkapagod ng mga tripulante ang tanging maging limitasyon. Ito ay isang soberanong otonomiya na dinisingyo upang panatilihin ang Pangulo sa himpapawid, ligtas at may kontrol sa panahon ng isang pandaigdigang krisis. Sa labanan ng mga sukat at hilaw na kapangyarihan, ang hatol ay malinaw at mapuwersa. Paghahambing dalawa, ang technological na puso. Kung ang sukat ay ang katawan, ang avionics ay ang utak at ang nervous system. At dito ang pagkakaiba ay hindi sa antas, kundi sa uri. Ang Trump Force One ay na-modernize sa loob nito. Ngunit ang technological na gulugod nito ay sa isang komersyal na eroplano noong dekada 70. Gumagamit ito ng halo ng mga analog at digital na sistema na primitibo. Ang avionics nito, bagaman mapagkakatiwalaan, ay luma na. Wala itong mga kakayahan sa naka-encrypt na komunikasyong militar. Ang kanyang mga sistema ng nabigasyon ay ang mga pamantayan ng sibil na abyasyon. At ang kanyang elektronikong seguridad ay basic lamang. Ito ay, sa esensya, isang napakaluhong pribadong jet na may teknolohiya ng panahon nito. Lumilipad ito gamit ang utak ng isang kabayo ng karera mula 3 dekada na ang nakalipas. Marangal, subok na, ngunit luma na. Ang Air Force One ay nagtataglay ng pinaka-advanced at lihim na nervous system na na-install kailanman sa isang sasakyang panghimpapawid. Ito ay isang elektronikong kuta. Ang kanyang network ng komunikasyon na kilala bilang ang Vault ay isang masalimuot na mga redundant at naka-encrypt na mga sistema. Gumagamit ito ng mga militar na broadband satellite tulad ng sa konstelasyon na Milstar upang mapanatili ang mga hindi matutuklasan at hindi mapuputol na ugnayan sa Pentagon, ang Strategic Command, Stratcom, at mga command center sa buong mundo. Maaari itong magpadala at tumanggap ng mga utos para sa paglulunsad ng nuklear, mag-coordinate ng mga pandaigdigang operasyong militar, at maglabas ng mga pahayag sa bansa, kahit na ang lahat ng sibil na satellite at mga network sa lupa ay nag-collapse na. Ang buong fuselage nito ay kumikilos bilang isang higanting hawla ni Faraday na may proteksyon laban sa mga electromagnetic pulse na maaaring sumunog sa electronics ng anumang ibang eroplano. Ang mga sistema nito sa paglipad ay triple ang redundancy at independent. Mayroon itong sariling sistema ng depensa laban sa mga missile na may kakayahang makita ang paglulunsad ng isang projectile at mag-deploy ng mga countermeasure. Sa esensya, ang Air Force One ay hindi lamang lumilipad. Nag-iisip ito, namamahala at nabubuhay sa isang senaryo ng kabuuang digmaan. Ang paghahambing ng teknolohiya nito sa Trump Force One ay tulad ng paghahambing ng isang telegrapo sa control center ng NASA. Sa pagtatapos ng unang sulyap na ito, ang mga resulta ay asimetriko. Sa krudo na sukat ng laki, lakas at teknolohiya ng makabagong panahon, ang Air Force One ay lumilitaw bilang isang hindi matututulang Titan. Isang makina ng estado na ang dahilan ng pag-iral ay ganap na lumalampas sa konsepto ng marangyang transportasyon. Gayunpaman,
Ang pagdedeklara ng isang nanalo rito ay magiging maaga pa. Dahil hanggang ngayon ay nasusukat pa lamang natin ang kalamnan at ang mga circuit. Hindi natin binigyang pansin ang kaluluwa ng mga makinang ito. Kung ano ang nangyayari sa loob ng kanilang mga fuselage, ang karanasan na inaalok nila, at ang pinaka-critical, ang pilosopiya na kinakatawan nila. Ang tunay na labanan, ang humaharap sa sukdulang kaginhawaan laban sa absolutong seguridad, ang personal na kapritsyo laban sa protokol ng Estado, ay magsisimula na. Ang duel para sa langit ay hindi pa natatapos. Pumasok pa lamang ito sa kanyang pinakakagiliw-giliw na yugto. Karangyaan laban sa kataas-taasang paggana. Isang tour sa loob. Ang pagtawid sa pintuan ng Trump Force One ay ang pag-iwan sa ideya ng isang eroplano at pagpasok sa penthouse suite ng isang lumilipad na skyscraper. Ang pakiramdam ay napakatindi, dinisenyo upang humanga mula sa unang sandali. Ang hangin ay amoy, bagong katad at polish. Ang mga nanging hibabaw na kulay ay garing, karamel at ginto. Maraming ginto. Ang mga seatbelt ng malalawak na upuan, ang mga buckle, ang mga hawakan ng pinto at maging ang mga lababo sa banyo ay kumikinang sa malalim na ningning ng ginto na 24 na karat. Hindi ito isang banayad na ugnay. Ito ay isang pahayag. Sa bandang huli, isang sala ang bumubukas na may mga sofa na gawa sa balat na nakaharap sa isang higanting flat screen. Isang lugar para sa mga pagpupulong o simpleng libangan. Ang pribadong suite, isang santuaryo, ay mayroong kama na sukat na queen na may mga sapin na gawa sa Egyptian thread. Isang banyong gawa sa marmol na may pressure shower at lahat ng amenities ng isang 7 bituin na hotel. Ang kusina na pinatatakbo ng isang personal na chef ay may kagamitan upang maghain ng mga steak at lobster, hindi mga tray na aluminyo. Ang bawat elemento, mula sa surround sound system hanggang sa kapal ng mga alpombra, ay nagpapahayag ng iisang mensahe. Ito ay isang kaharian ng matinding kaginhawaan at pagtatanghal ng personal na kayamanan. Dito, ang paglalakbay ay hindi lamang isang proseso, ito ay isang kaganapan. Ang pagpasok sa pinto ng Air Force One ay isang radikal na kakaibang karanasan. Walang gintong makikita. Ang kapaligiran ay may pigil na pagkaseryoso ng soberanong kahusayan. Ang paleta ng mga kulay ay matino, mga dark blue, abo at madidilim na kahoy. Ang espasyo ay hindi dinisenyo para sa paglilibang, kundi para sa pamamahala ng isang bansa. Ang distribusyon ay metikuloso. Sa harapang bahagi, ang presidential suite ay nag-aalok ng isang functional na pribadong espasyo para sa pagtulog at pagtatrabaho na may kumpletong banyo. Ngunit ang puso ng eroplano ay ang sala ng sitwasyon. Isang boardroom na may proteksyon, na may mga screen na nagpapakita ng mga feed ng balitang pandaigdig, mga mapa ng intelihensya, at mga link ng ligtas na komunikasyon. Dito maaaring magdaos ang Pangulo ng mga pagpupulo ng gabinete o tumanggap ng mga ulat mula sa Pentagon sa real time. Sa mga pasilyo sa likuran ay matatagpuan ang medical center, isang kumpletong pasilidad na maaaring maging isang emergency operating room sa loob ng ilang minuto, na may kagamitan para sa malalaking operasyon at isang reserba ng dugo na kapareho ng uri ng sa presidente. Mayroong isang lugar para sa mga tauhan ng media na may kakayahang mag-broadcast at malalawak na lugar para sa koponan ng seguridad, ang mga tauhan ng suporta at ang mga panauhin. Walang isang sentimetro kwadrado na walang partikular na layunin sa operasyon. Ito ay hindi isang palasyo. Ito ay isang utak at isang lumilipad na baluarte. Paghahambing 3.
Ang kuta laban sang palasyo. Ang seguridad ng Trump Force One ay katulad ng sa anumang pribadong jet ng isang high-profile na magnat. Maaring mayroon itong ilang antas ng basic na baluti sa fuselage at mga bintanang may lamination. Ngunit ito ay napakalayo sa pagiging bulletproof. Ang proteksyon nito ay halos ganap na nakasalalay sa mga panlabas na puwersa. Sa Secret Service na naglalakbay kasama nito at nag-coordinate ng mga operasyon sa lupa. Sa mga protocol ng mga paliparan na binibisita nito at sa diskresyon ng logistika. Ito ay isang marangyang eroplano sa loob ng isang bula ng seguridad na dapat ibigay ng iba. Kung ang bulang iyon ay mabutas, ang eroplano ay vulnerable. Ang seguridad ng Air Force One ay nasa ibang antas ng laki. Ang eroplanong ito ay hindi binabantayan. Ito ay isang autonomong kuta. Ang disenyo ng seguridad nito ay aktibo, pasibo at redundant. Ang fuselage nito ay pinatibay ng mga alloy ng Kevlar at mga composite material na may kakayahang labanan ang mga epekto ng mga armas na may mataas na kalibre at maging ang pressure wave ng isang pampasabog na aparato. Ang mga bintana nito ay maraming patong ng polycarbonate at acrylic na sobrang kapal kaya bahagyang nababaluktot ang paningin. Ang buong eroplano ay protektado laban sa mga electromagnetic pulse na binalutan tulad ng isang hawla ni Faraday upang ang mga sistema nito ay mabuhay sa pagsabog ng isang nuclear na aparato sa atmosfera. Sa aspeto ng elektronikong digmaan, nagtataglay ito ng mga advanced na countermeasure system na maaring mag-deploy ng mga decoy na gawa sa metallic sheets at mga heat flare upang lituhin ang mga missile na ginagabayan ng radar o infrared. Bukod dito, meron itong mga sistema ng interference na may mataas na lakas upang saturating at iligaw ang mga sistema ng gabay ng mga banta ng kaaway. Mayroong mga ulat na hindi kumpirmado, ngunit nagpapatuloy, na maaari itong nilagyan ng mas aktibong mga sistema ng self-defense, tulad ng mga laser upang bulagin ang mga sensor, na nagpapakain sa mito ng pagiging hindi magagapi nito. At pagkatapos, ay naroon ang pinaka-critical na bagahe, ang mga nuclear authorization code at ang mga sistema ng pagpapadala ng mga utos na ginagawang isang mahalagang node ng chain of command ang eroplano. Ang seguridad dito ay hindi lamang isang tampok. Ito ang mismong esensya ng disenyo. Paghambing 4, ang singil ng kapangyarihan. Ang pagpapatakbo sa mga makinang ito ay may presyo, at ang mga numero ay nagpapakita ng malalim na agwat sa pagitan ng pribado at ng estado. Ang Trump Force One ay may tinatayang halaga ng pagpapatakbo na nasa pagitan ng 8,000 at 10,000 dolyar sa bawat oras ng paglipad. Ang halagang ito ay sumasaklaw sa gasolina ng abyasyon, ang mga sahod ng tripulante ng cabin at ng flight, ang naka-schedule na pagpapanatili sa mga pribadong hangar at ang mga insurance. Ito ay isang malaking bayarin, ngunit direktang lumalabas ito mula sa mga bulsa ni Donald Trump o ng kanyang mga kumpanya. Ang Air Force One, sa kabilang banda, ay may halaga ng pagpapatakbo na umaabot sa mga 85,000 dolyar bawat oras. Bakit may ganitong napakalaking pagkakaiba? Ang gasolina ay simula pa lamang. Ang tunay na gastos ay nasa lahat ng iba pa. Ang classified na teknolohiyang militar na nangangailangan ng maintenance mula sa mga technician na may security authorization, na may pinakamataas na antas. Ang mga aktibo at pasibong sistema ng depensa na nangangailangan ng palagiang pag-verify at pag-update. Ang tripulante na hindi komersyal kundi mga tauhang lubos na dalubhasa mula sa hukbong himpapawid ng Estados Unidos. At ang kolosal na deployment ng logistika na kasama sa bawat misyon na maaaring magsama ng mga cargo plane na pangsuporta, mga combat aircraft na pang-eskorte,
at mga reaction team sa 12-12 ng mga potensyal na paliparan sa buong mundo. Ang astronomical na bayaring ito ay hindi binabayaran ng isang tao. Binabayaran ito ng mga nagbabayad ng buwis na Amerikano. Ito ay lumilikha ng isang patuloy na tensyong pampulitika at ng persepsyon. Ang bawat paglalakbay sa Air Force One ay sinusuri bilang isang pampublikong gastos, habang ang isang paglalakbay sa Trump Force One ay maaring ituring bilang isang pribadong usapin. Ang isa ay isang instrumento ng gobyerno na may presyo ng isang bansa. Ang isa naman, isang marangyang gamit na may presyo ng isang individual na lubang mayaman. Ang dilema ng Pangulo, anong eroplano ang gagamitin niya? Para sa isang kasalukuyang presidente, ang pagpili sa pagitan ng kanyang personal na jet at ng Air Force One ay isang palaisipang lohistikal, pangseguridad at pangimahe. Suriin natin ang mga pro at kontra. Pabor sa paggamit ng Trump Force One ay ang walang katulad na flexibility. Maaari itong lumipad patungo sa mga destinasyon na may mas kaunting atensyon, na may mas mababa at mas maliksing aparatong lohistikal, nang wala ang napakalaking kagamitan na nakapalibot sa eroplano ng Pangulo. Nag-aalok ito ng personalized na kaginhawaan at kabuuang kontrol sa kapaligiran at sa mensahe, dahil ito ay isang extension ng kanyang sariling tatak. Gayunpaman, ang mga kontra ay napakatindi. Kinakatawan nito ang isang panganib sa seguridad na itinuturing na hindi katanggap-tanggap para sa isang pinuno ng Estado dahil wala itong mga kakayahan sa depensa, komunikasyon at pamumuno ng Air Force One. Ang paggamit nito ay magbubunsod ng malubhang problema sa imahe sa pagpili ng isang simbolo ng personal na kayamanan kaysa sa institusyonal na simbolo ng pagkapangulo na maaring ituring bilang kawalan ng respeto sa tungkulin o isang pagbibigay prioridad sa pribado kaysa sa pampubliko. Pabor sa Air Force One ay, higit sa lahat, ang absolutong seguridad at ang hindi mapuputol na kakayahang mamuno mula sa anumang lugar sa planeta. Ito ang simbolo par excellence ng pambansang pagkakaisa at ang pagpapatuloy ng Estado. At kinikilos nito ang walang limitasyong mga mapagkukunan ng gobyerno para sa anumang hindi inaasahang pangyayari. Laban dito, naroon ang katigasan ng kanyang mga protokol, ang napakalaki at mahal na deployment na kinakailangan ng bawat kilos, at ang halos kawalan ng privacy, dahil ito ay esensyal na isang opisina at lumilipad na kuta na puno ng mga tauhang militar at seguridad. Para sa isang presidente, ang Air Force One ay hindi lamang isang opsyon sa transportasyon. Ito ay isang tool ng gobyerno at isang kalasag. Ang voluntaryong pagtalikod dito ay, sa praktika, ang pagdisarma sa sarili sa isang mundo ng mga banta. Kaya, sinong nanalo? Dumating na tayo sa sandali ng katotohanan. Kung magbibigay tayo ng mga metaporyang puntos, ang resulta ay isang paghahati ng mga kaharian. Sa kategorya ng personalized na karangyaan at flexibility, ang hindi matututulang nanalo ay ang Trump Force One. Ito ay isang obra maestra ng opulensya na ginawa ayon sa sukat isang jet na nagbibigay ng bagong kahulugan sa pribadong paglalakbay. Gayunpaman, sa lahat ng iba pang mga kategorya na mapagpasya para sa isang pinuno ng Estado, sukat at lakas, makabagong teknolohiya, absolutong seguridad at institusyonal na simbolismo, ang Air Force One ay nananalo sa paraang napakatindi na ang paghahambing ay tila hindi patas. Hindi sila naglalaban sa iisang liga. Ang konklusyon, sa makatuwid, ay may kaibahan ngunit malinaw. Walang iisang universal na nanalo dahil ang mga sasakyang panghimpapawid na ito ay nilika para sa mga misyon na radikal na magkaiba. Ang Trump Force One ay dinisenyo upang luwalhatiin ang isang tao. Ang Air Force One ay dinisenyo upang mapanatili ang isang institusyon at,
sa extension, ang isang bansa. Ang isa ay ang rurok ng individual na kapangyarihang pang-ekonomiya. Ang isa naman, ang pagsasakatawan ng kolektibong soberanong kapangyarihan. Kaya ang huling tanong ay nagiging pilosopikal at ibinabato ko ito sa iyo. Ano ang higit mong pinahahalagahan? Ang nakakasilaw na opulensya ng isang tao lamang, kasama ang lahat ng kanyang kalayaan at kapritso? O ang hindi mapipigilan, mahinahon at mapang-alagang puwersa ng isang buong bansa, kasama ang lahat ng bigat at mga responsibilidad nito? Ang sagot ay nagbibigay kahulugan hindi lamang kung anong eroplano ang nananalo, kundi kung anong uri ng kapangyarihan ang itinuturing nating sugdulan. Ito ang naging duel sa pagitan ng dalawang alamat ng mga langit. Ngunit ang mundo ng abyasyon at teknolohiya ay puno ng mga epikong pagtatagpo. Alin sa dalawang eroplanong ito ang sasakyan mo at bakit? Ang iyong opinyon ang maglalagay ng huling tuldok sa debat na ito.